Yun, so ayun mga katropa, isa na namang tutorial lang ituturo ko sa inyo kung paano ayusin ang gantong electric pan, solar panel to. So bali nabili natin to kay ng 50 pesos, no? So magbabaka sakali tayo, baka magawa pa natin. Tapos ibenta ulit natin para magkaroon tayo ng bilensya, no? Kuha tayo ng pera. So ayan. Nabili ko siya, bali ganyan na yan. So putol-putol na yung kanyang wire. Tsaka wala na rin yung battery dito sa ilalim. Kaya hindi na siya gagana sa sa battery. So pwede naman siyang bilhan ng battery para ibalik yung dati. So bubuksan muna natin yung ilalim. Tingnan natin kung ano pa yung sira nito. Kung bakit binenta to sa magbubuti. So nabili ko na magbubuti, tapos binili rin natin sa magbubuti. Kaya naging 50 yung bili natin. Kasi kung tayo bibili, bilhin natin ito ng mga 20. Kasi wala naman tong tanso. So maganda kasi ito mga katropa kasi ang makina nito is 12 volts lang So siyempre sa hirap ng buhay ngayong mahirap kumita ng pera. So kailangan natin makatipid. So, gagawa natin ito ng paraan kung maayos natin. So, ayan. Ayan. Magkape muna tayo para strong yung pag-repair natin. So bago tayo mag-umpisa, dapat nakanda yung ating mga gagamitin. Yung screwdriver, lice, yung paintbrush, at soldering iron, meron din tayo. So isasaksak na natin para pag nabuksan natin to, mainit na. Lalik natin kasi baka matapakan pa natin, Tapos yung kanyang cable tie, yan, kailangan din natin yan para yung loob maayos natin. Italit natin yung mga wire, hindi nagbubunot ng ganito. Ano pa ba yung electrical tape natin? Ito, electrical tape, ilagay natin yan. Ano pa ba? Lighter, kailangan din natin to para mas mabilis tayo magpagbalat ng dulo ng mga linya, Yan. Sa iba, dalawa yung plies. Sa akin kasi mas mabilis to, lighter. So, gagawin natin, tanggalin muna natin to. Yan. Buksan natin dito. Dito natin buksan. Tapos magkaka ulit tayo. Yan. Dalawa yung screwdriver natin. Kasi yung isa medyo luma na. Yan. Buksan natin. Yan, babuksan ko na. So, yan, nabuksan ko na, Hindi ko na pinikita sa inyo kasi nahirapan akong buksan. Medyo kalubangan na yung karundin niya. So, ayun na siya. Yan. Ito yung linya ng baterya. So, titape natin kasi baka mag-short na to. Musok. Kahit yung isa lang, ito lang positive. Dito, itatrabahoin natin itong brush paint ko to. Yan. So, bali nakita kong sira dito mga katropa. Ito yung kanyang linya nung live wire ito sa 220. Yung
kasi yan dito ang saksakan. Pagka bawa gabi, pwede ka mag-charge dito, ano. Tapos, bali, babalik lang natin yan dito. Tapos, yung mga wire na putol, ito, babalik natin. Yan. Tapos, dito na magtatrabaho yung ating lighter, ano. Magsusunog na tayo. Yan. Yan. Ganyan. Yan. So, kung kayong maggagawa ng ganito, huwag nyo lalapit sa mukha nyo kasi baka masunog yung kilay nyo, ano. Pag nasunog yung kilay nyo, so, kawawa ka naman. Yan. Meron pala tayong kulang, ano, yung kanyang soldering lead. Hindi nalabas. Hindi natin dito yung soldering lead natin. So, ayan na. Ayan na. Ayan. So, didikit na natin to. Hiyosin natin para kitang-kita nyo. Ayan. Ayan. Oh. Pagkatrabahoin natin tong soldering iron natin. Ayan, medyo may kalumaan na yan kasi medyo hindi na tayo nakakabili kasi medyo cost na tayo sa pera, ano. Yan. Yan. Didikit natin yan dyan. Natin didikit. Dikit natin yan dito. So, ano na? Sira na tong kanyang, ano? Yung kanyang plug. Yung plug box niya. Yan. Hindi na siya maihinang dito kasi naputol na dito sa pinaka loob. Saka isa pa, wala tayong pangsaksak dito na pwedeng may lagay, ano. Maglalagay na lang tayo ng panibagong pangsaksak. Kukuha lang ako ng pangsaksak. So ayan, nakakuha na ako ng pangsaksak. Ayan. Ito, ilulugtong natin dito para hindi na tayo gagamit ng yung box plug na yan. Babalatan natin to. Ganyan. Yan. Patuloy natin. Tapos tatrabaho yung ating lighter, ano. Ito. Konting-konti lang para mahihinang natin doon sa magsidulo ng wire. Tapos isusuot na natin yan dito sa lalim. Ito, bubul natin ang siguro mga isang bulang. Yan ang mga lusot. Yan. Para mapadikit natin to, ang gagawin natin, ano. So, yan. Huwag niyong gagamitan ng stick glue. Kasi yung stick glue, nagamit lang yon sa mga ibang bagay, hindi pinipili dito sa mga gantong kuryente. Kasi matutunaw yon. Lalagyan natin ng soldering lead itong dulo para mas
mabilis natin napadikit doon sa kasindulo. So, ayan. Yan, dugtong ko na. Lalagyan natin ng lalagyan natin ng electrical tape. Dapat yung maganda pagkaka-tape mo kasi live wire na to. Pagka naka-plug in ito sa 220, delikado to, baka magdikit. Kung magkaroon tayo ng sunog. Tapos ito pa yung isang dito. May dugtong natin. Wala na. So ayan mga katropa, na ko na rito. Ibalik ko na yung wire dito sa nagputulan niya. Tagal na akong isuot dito sa ilalim kasi ang ikli na ng pagkaputol. Yan. Tapos balik ko na lang yung isang wire na lang kulay dilaw. So, hindi naman ito mahirap idugtong kasi naman siya. Ito naman yung itim, pula, dilaw dito. Idudugtong natin. Yan. Natin itong kasi pula niya. Yan. Parang ikli ng pagkaputol niya.
Pero pa mga bigla tao. Yung bayad sa Dagula. 200. Pa natin. Tapos ibalik na natin ito dito. Ayan. Lugod po guys sila. Nag-iol nga sa magtugang. Habi niya. Dagdagan mo nga ng maluto mo. Kaya ka natabaon. Ayan. Ako makikong kata sa bangke. May siram na sa kanon. Isa na kita igday. Ano kung dapat sa siram na? Yan. Pasigpitan na natin itong Nagkang Ang linya niya, isa dito ka sa- na santo sa lugod na ilaw. body niya. Ang Ayan. dawan pa mo. Tapos galaw-galaw natin. Luto na nga ini. Galaw natin ng kaunti. Tignan mo yung ilaw niya. Kuan. Yan. Yan. Tugtong na natin yan dito. Luto ang tanda ini. Ito namang camera to, kahit hindi mo naman to hihina, okay lang naman. Kaya lang, mas maganda yung kahina. Kasi mas dikit siya. Kasi sira ang lang itutoy ko. Kasi nga, dapat dikit siya kasi 12 volt lang to. Yung kanyang 9 volts ka lang pala yan, oh. 9 volts. Pero pwede naman yung 12 volts. Yan, tapos tip ulit natin. Itong kulay dilaw, so ulit natin dito. Ito kasi yung linya nung ano, nung dilaw, ito yung linya nung swing motor, ano. Ano kasi yan dito, yung swing motor sa likod. Susuot ko muna to. So ayan mga katropa, nadugtong ko na. Ito yung pagkadugtong natin. Yung dilaw, saka yung pula, yung itim. Ayan. Okay na yung mga linya niya. Ayusin natin. So ayun mga katropa, na dugtong ko na yung mga putol na wire dito. At nalagyan na rin natin ng wire na plug-in galing doon sa kuryente sa 220, ano. Sasaksak natin yun doon. Bale, dito natin malalaman kung ano ba yung problema nito, kung naputol lang ba yung mga linya niya o may diferensya talaga itong kanyang itong kanyang motherboard, yung system niya dito sa secondary, ano. Ito yung kanyang primary na 9 volts, papunta yan dito sa kanyang secondary. Ayan, ito yun. Ayan, yung plug-in natin, ito. Ayan. Pag okay yung 9 volts nito, pupunta yan dito sa kanyang secondary. At kung okay pa yung secondary niya, so siyempre mag-iilaw yan. O kaya pag sinasok natin, gagana yan. So yan, plug in na natin to mga katropa. Yan.
Ito dapat bago magdikit palagi mayroon ng tape to, ano. Yan. Sa tuya ng testingon, ini sa tuyang pigirahay na electric fan, solar electric fan. Yan. Plug in na natin, no? Sana gumana para hindi stress yung ating trabaho. Yan. Saksak na natin. Yan. Ayan. Umilaw na mga katropa yung kanyang charger light, ano? Umilaw na. Ano ba to? Ito yung number 1, number 2, number 3. Lead. Oh, ito yung kanyang pan. Ito yung on. So, on natin. Wala. Isa pa. Wala. Ito. Wala. Ito. Wala. 3. Wala. Lead. Wala. Lead. Wala. Wala lahat, ano? So, ang gagawin natin dito, kasi wala siyang, hindi pa rin siya gumana. Hindi nagbukas yung kanyang indicator light. Yung charge lang bukas. So, mag-check tayo doon sa kanyang motherboard. Dito tayo mag-check kung okay ba yung supply. Wala kasi tayong tester kasi sira yung tester natin. Hindi pa tayo nakakabili. Maganda sana meron tayong tester, ano, para masukatan natin ng voltahe yung bawat system niya. So, check natin yung kanyang power supply. Tanggalin ko lang yan. So, ayun mga tropa. Bali, hindi natin magagawa tong electric pan na to. Ito yung gagamitin, yung kanyang secondary. Kasi, siguro, kaya napumutok yung fuse nito. Tapos, nilagyan nila ng maliit na kawad. So, hindi naman pwede yun kasi 3 amperes lang to. So, mapalaking kawad yung nilagay nila. Siguro mga 15 to 20 amperes na yung nilagay nila. Sobrang taas na. So, nasira yung kanyang mga diode, saka yung bridge diode, saka yung mga resistor. So, ayun ang nangyari dito. At nasira yun, pumutok yung fuse nito kasi yung kanyang baterya siguro nasira, lumobo. Dahil nasira yung kanyang secondary. Pero meron pa tayong gagawin dito isang paraan para magawa ito maayos, no? So, balik natin yung board, balik natin ito ulit. Ayan, balik natin to, tapos tap na natin ito dito. Huwag lang nating iklian masyado para mamalis natin yung lugtong. Ayan, na yung papunta doon sa pan. Yan. Tapos itong nilagay natin, tanggalin na rin natin dito. Tanggalin natin. Ito yung kanyang ilaw. Yan. So, tinanggalan natin to kasi wala na to. Pero ito, okay naman to. Gumagana to. Ano? Ang gagawin natin ito, gagamit tayo ng 12 volts na charger. So, wala na to. Tatanggalin natin to. Tatabi natin dito. Ganun pa rin. Gagawin natin. Yung charger na to,
12 volts to. Kung nakikita nyo yan dyan, 12 volts yan. Meron niyang nakalagay dito output 12 volts 1 amperes. Yan. Ito, dito natin ito ilalagay sa loob. Tapos, itong kanyang charger nasa loob na. Ito natin ilalagay sa dulo. Ito natin ilalagay sa dulo. Yan. Sunugin ulit natin to. Wala na yung lighter natin. Ang kanyang red wire. Saka yung negative wire. Huwag na muna natin itong kakabit. Ang kanyang swing gear. Pagpapagin natin ito kasi babalat na natin ang panibago. Yan. Para maganda yung pagkakadugtong natin, susuot natin ito dito. Pwede naman natin itong buksan, kaya lang baka masira pa pag binuksan natin. So hindi natin alam magamit. Ilalagay natin yan dito. Tingnan natin. Yan. Nasa yung pangiling natin. So ayan, ikabit na natin. Ano yung pangalawa nating paraan para magawa itong electric fan. So babalatan natin itong wire na to. Iba natin. Tapos ang kabila. Yan. Yung kanyang may puting linya, yung kabilang wire may kulay puti, yung isa wala. So yung positive, yung may guhit na puti. Okay. Dugtong natin yan dito. Tapos huwag muna natin ititip. Dapat magkalayo yung distansya niya, yung pagbalat niya, para pag nababa hindi siya magdikit. Kasi kung magdikit, uusok, masisira yung ating charger. Ano? Yan. So, naikabit na natin, ha? Ayan, tingnan nyo. Ayan na, hindi pa natin kinabit yung dilaw. Tatry muna natin kung gagana. Yung plug-in. Ayan. Plug-in natin. Diba? Ayan. Oh. Mandar na. Mandar na siya, mga katrapat. Lalagyan natin ng tape para makita nyo. Mandar na. Ayan. Ayan. Ayan natin. Ayan. Ayan, gumana na. Oh. Ayan. So, lagyan natin ng frame. Inusunod natin gagawin. Frame na, no? Ayan. Balik natin yung kanyang frame.
Saka yung frame lock. Lagyan na lang natin. Yan. Yan. Ang hirap naman itong isuot dito. Okay. Yan. Yan. Tapos yung kanyang LC. LC na. Yan. 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 Tapos, plug ulit natin. Ito. Ayan na. Tumakbo na. Lakas. Oh. Lakas na. Oh. Lakas. Ayan. Kabit na natin. Lakas naman yung hangin. Ginamit na natin ng charger na 12 volt. Mas mataas lang itong 3 volts kumpara doon sa kanyang supply na 9 volts. So, ibalik natin dito. Ayusin natin yung likod. Ayan, ayusin natin. Ilagay na rin natin yung yung kulay dilaw. Yung para dito sa swing gear niya. Kakabit na rin natin. Tingnan natin dito kung anong linya yung meron ng linya ng swing gear. So, yung red niya, yung common ng motor ng fan, naka-jumper na yan dito sa kabilang linya ng swing motor. So, kuhanin na lang natin yung papunta dito. Ito na yung wire na dilaw. Punta dito sa ilalim. Yan. So, itong red na to, sa ilalim, naka-jumper to doon sa swing motor. Ibig sabihin, nakakabit na doon sa kabila. So, gagawin natin, ikakabit din natin dito sa kabila sa kulay black, sa itim, sa negative ng ating 12 volts. Dito natin yan ilalagay. Yan. Para gumana yung kanyang swing motor. So, lalagyan natin ng panibagong wire para pili nating patayin yung swing gear, pili nating paganahin. So, maglalagay tayo ng wire, palalabasin natin dito sa labas, sa likod. No? Ayan. Ilagay ko ng wire dito sa likuran para dito natin siya papatayin o ubayin. No? Yung kabilang linya, idudugtong natin dito sa dilaw. Dito. Kung kaya dilaw, titip natin. Palalabasin natin yun. Para pag bumili tayo ng switch bukas, lagyan natin yung switch. Ayan. Pusin natin ito maganda. Ayan, no? So, ayan. Tapos, itip din natin yung dulo natin itong ito. Bilang linya. Ayan. Ayan. Dito natin sa likod para daanin para din. Ayan. Ito natin. Ito yung magandang kakalagay. Itong kanyang lagyan natin na power supply. So, lagyan natin ito. Papasok po natin ito sa loob. Ayan. Pasok na natin yan dyan sa loob. Ayan.
Tapos i-ball natin para hindi siguro maggagalaw-galaw dito sa loob. Yan. Tapos gamitin natin ang cable tie.